Praise God. Sabi mo sa katabi mo, magagalak ako na kasama kita ngayong umaga. Amen? Sapagkat alam po natin, di biro ang gumising ng maaga, lalong-lalo na po sa mga mag-aaral. Karamihan po ngayon ay walang pasok sa mga trabaho, long weekend po ang nangyari, di po ba? Kaya pagdating ng Sunday, parang ang hirap bumangon. Pero sabi mo sa katabi mo, na pagtagumpayan mo. Sabihin mo, kalabitin mo, hindi natutulog yan. Kasi ang hirap po talaga. Talaga sa panahon po natin ngayon, kung di po natin bibigyan ng tunay na pagpapahalaga o pagsamba ang Panginoon, may hirapan po tayo. Kaya po sa panahon po natin ngayon, sa nangyayari nga po sa krisis, lalo na po sa langis, marami nga po nagsasabi, may pag-asa pa kaya ang mundo? May pag-asa po ba? Kaya ano po ba yung pag-asa sa inyo? Pag pinag-uusapan po ang pag-asa, ay hindi po yung lagay ng panahon nito. Baka sabihin nyo, yung lagay ng panahon. Hindi po, ano ba yung pag-asa? Ang tao pong walang pag-asa, karamihan po pinipili na lang magpakamatay. Yung napapansin mostly nakakalungkot, bakit na ginagawa ng isang tao ang magpakamatay? Kasi feeling nila wala ng pag-asa. There is no hope. At sa pag-aaral po, ang tao po daw may pag-asa, mas mahaba ang buhay kaysa sa mga taong walang pag-asa. Kaya nga nagpapakamatay na sila kasi because tingin nila wala nang pag-asa. Wala nang, kumbaga, pag namatay na, tapos na. Yan po ang kasinungalingan ng kaaway. Na pag po daw namatay ang tao, the end na. No. Yan po pala nga ang simula ng buhay. Kaya napakahalaga po sa isang tao ang pag-asa. Kasi pag ang pag-asa na wala sa isang tao, parang sinabi mo na lang, magpakamatay ka na lang. Kasi wala na nga, useless. Parang, ano pa? Para saan pa? Para ako nabubuhay. Pero iba po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano po ang sinasabi sa unang Pedro 3:14-15? Kaya huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong kabahan. Alalahanin niyo si Kristo ang dapat yung parangalan ng buong puso at sundin bilang Panginoon. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino man nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano kapag merong Jesus sa buhay nila may pag-asa. Amen? Kaya nga, yung pag-asa nito dapat nakikita sa atin. Dapat kaya nga sinabi dito, magpaliwanag sino man nagtatanong tungkol sa pag-asa nyo. Sino ba yung pag-asa natin yon? Si Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Yung pag-asa na yon ay ibang-iba sa mundong ito. Kaya pag ang isang Kristiyano nakita ng ibang hindi mananampalataya, iba ito. Bakit? Kasi kahit nagkakagulo na ang nangyayari sa mundong ito, kahit ikaw ay walang seguridad na hawak o security na pinangahawakan sa mundong ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Nandun pa rin yung kagalakan mo, nandun pa rin nagpatuloy sa buhay mo ngayon. Kaya ibang-iba sa mundong ito. Ang pag-asa sa mundong ito, kapag ikay maraming pera, yun ang pag-asa mo. Kapag maganda ang trabaho mo, yun ang pag-asa mo. Kapag malaki ang sweldo mo, yun ang pag-asa mo. Yung mga bagay na nawawala naman. Di po ba? At tulad yan nangyayari po ngayon sa Iran, na kung saan marami po nangangailangan ng langis, pero kasi nga doon nakatuon lahat, parang may pag-asa pa ba ang mundo? Pero sa mga Kristiyano, sabi nga dito, dapat meron kang pag-asa na nagagaling sa ating Panginoon na kahit anuman na mangyari dito sa mundong ito, hindi ka apektado ng pag-asang meron ka. Dahil ang pag-asang ito ay nasa ating Panginoong Jesus, nakasentro sa ating buhay at pananampalataya. Faith and hope, laging magkasama yan. Yung pananampalataya. Ano po ba ang sinasabi ng pananampalataya sa aklat po o sa Biblia? Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan matatanggap natin ng mga bagay na ating inaasahan at ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, yung pag-asa mo sigurado. Kapag may faith ka kay Jesus, may faith ka sa ating Panginoong Jesus, ibig sabihin sigurado yung pag-asa mo. Yung pag-asa dito sa mundo, pag nawalan ka ng trabaho, yun ang pag-asa mo, nawawala yun. Ang kayamanan, nawawala rin. Pero ang pag-asa mo kay Jesucristo, hindi mawawala sigurado. Amen?
Kaya anuman yung sinasabi sa iyo ng aklat o ng Biblia, yung pangako sa iyo because of your faith and trust in God or hope in God, mangyayari yun. Naniniwala po ba kayo na mangyayari ang lahat ng sinasabi sa inyo ng Panginoon? Yun ang sinasabi ng pananampalataya. Balikan natin, sabi dito, ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo po, yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, mawawala yan eh. Tingnan mo yung katabi mo. Mawawala yan. Totoo yun. Wala pong sigurado dito sa mundong ito. Ang sigurado mo lang yung pag-asa mo sa ating Panginoon. Amen? Lahat tayo mawawala. Lahat ng bagay na meron tayo na ating ginagawang hope o pag-asa o seguridad, mawawala po lahat yan. Pero yung ating faith, ang sabi dito, yung pagiging sigurado sa mga hindi natin nakikita, ito eternal, yung po ay mangyayari. Kaya nga faith, di ba? Sino naniniwala may buhay na walang hanggan ka? Pakitaas ang kamay. O, di ba? Bakit pinaniniwalaan nyo? Hindi pa ninyo nakikita o nararanasan. Because our faith in Jesus, because our hope in Jesus. Amen? Yun yung pananampalataya. Naniniwala ba kayo yung mga anak ay makakatapos ng pag-aaral? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Di ba? Naniniwala tayo. Naniniwala tayo na anuman ang pangangailangan natin, every day, God will provide. Naniniwala tayo. Kahit hindi pa natin inaasahan, ano kaya mangyayari bukas? Pero naniniwala ka na hindi ka magugutom, na hindi ka magkukulang dahil pangako ng Diyos sa iyo. That is faith and hope in Jesus. Kaya maganda po na maintindihan natin bilang mananampalataya, kung may pag-asa ka ang ating Panginoon Kristo, sigurado, secure ka. Di ba? Hindi ka dapat maapektuhan ka sandali, pero hindi ito magiging dahilan para, alam mo yan, mapuno ka ng alalahanin, mapuno ka ng takot. Hindi yung takot na meron ka yung palapit sa Panginoon. Yung pag nagkakaroon ka ng problema, lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka lumalayo. Kasi yun ang tamang fear. Kasi nga, meron kang pag-asa sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang mensahe po ng Panginoon, ang ating pag-asa ay kay Kristo, ang Panginoon na buhay na muli, or our hope is in Christ, the risen Lord. Ito yung ating Panginoon. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Hindi sa asawa mo, hindi sa trabaho mo, hindi sa anak mo, na pag sinasabi natin, makapagtapos ka ng pag-aaral para iahon mo kami sa kahirapan. Minsan nakatutok tayo dun eh. Pero hindi naman nangyayari. Madalas fail tayo. Kasi nga, ang dapat pag-asa natin na kay Kristo, lalong-lalo na. Bakit? Siya ay muling nabuhay. Yon ang ating buhay ng pag-asa. Ano po sabi sa 1 Pedro 1:3? Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilang awa niya sa atin. Ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sabi ng Panginoon sa Biblia, kapag hindi ka ipinanganak na muli, you cannot enter the kingdom of God. Kaya born again. Kailangan mo ipinanganak na muli. Kaya yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay pagpapakita na tayo ipinanganak na muli. Kapag ikay ipinanganak na muli, you can enter to the kingdom of God. Amen? Kaya yung muling pagkabuhay, sino dito ang hindi binago ng Diyos? Binabago ng Diyos. Tayong lahat, di ba? Ibig sabihin, yung muling pagkabuhay, ito ay naging susi upang tayo muling magkaroon ng bagong buhay. Kasi nga yung kasalanan ay tinalo ng ating Panginoon Kristo at ang kasalanang ito ang nagpabago sa atin upang alin? Maging anak ng Diyos. Hindi na tayo anak ng ating nakaraan, hindi na tayo anak o alipin ng kasalanan, kundi tayo po'y anak ng Diyos dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya dahil sa muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay na buhay ba? O inaantok? Di ba? Kasi alam niyo po, hindi lang dapat makita natin na yung muling pagkabuhay, inaalala natin na nagkaroon tayo ng kaligtasan at muling, kundi dahil sa muli ding pagkabuhay, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Kasi nga, binigyan tayo ng bago. Sino po dito ang laging gusto ay bago? Di ba lahat tayo gusto bago? Di ba?
bago yung ating damit, bago yung mga kasangkapan, bago yung mga ating kinakain, fresh, kasi nga bago, di ba? Lahat ng maganda bago at ang Panginoon ang kaya lang mag-provide ng lahat ng ito sa ating buhay. Bagin tayo sa buhay natin, sa nakaraan natin, ang ating buhay ay walang halaga. Luma, hindi maganda ang nangyari, pero nung tayo ay lumapit sa Panginoon at nagkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng lahat ng bagong buhay. Di po ba? Yung dating ang isang tao ay isang mamamatay tao, drug lord, ano pa ba? Tayo din na pangkaraniwan tao na maraming talagang walang kaibigan dahil sa masamang ugali natin, pero nabago tayo, na iba yung tingin sa atin sa pamamagitan ng pag-asa na meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na muling nabuhay. Amen? Kaya itong pag-asang ito, hindi ito basta-basta. Bakit? Pinapahayag na si Jesus ang tanging pag-asa lamang. Kaya po sa panahon po natin ngayon, huwag po tayo umasa sa mga bagay na nawawala. Sa mga bagay na ang security natin, sa mga bagay na pangmundo. Kundi ang tanging pag-asa lang dapat natin ay na kay Jesucristo ang ating Panginoon. Bakit? Ano sabi sa 1:14:6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala na po. Lalo na po tayo, nagdaan po tayo sa Lenten season o sa mahal na araw. At makikita po natin ang mundong ito, yung tradisyon, yung ginagawa natin before na tayo hindi pa Kristiyano. Ang dami, no? Ang daming daan. Ano po? Ang daming daan kung saan marami po nagpapakasakit na akala nila sa pamamagitan ng ginagawa nilang muling ginawa ni Kristo na dati ginawa ng Kristo, pag ginawa nila ay ito ay kapatawaran ng kasalanan. At magiging daan patungo sa Diyos Ama. Pero hindi po. Kasi nga sabi nga ng Panginoon, tinapos ko na. At lahat po tayo walang dapat patunayan sa harapan ng Diyos. Kasi pinatunayan na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At wala na pong daan. Kaya hindi na po dapat tayo kung saan-saan pumupunta o ano pang gawin natin para patunayan na tayo ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kasi po lahat po tayo walang karapat, hindi po tayo karapat-dapat. Naging karapat-dapat lang po tayo sa biyaya at awa ng Panginoon. Through His grace and mercy. Kaya tayo ay napatawad. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at sa muling pagkabuhay, doon tayo nagkaroon ng halaga. Bakit? Kasi pinatawad ang ating kasalanan. At sa muling pagkabuhay, nagkaroon ng pag-asa ang lahat na yung anuman ang sinasabi at pangako ng Panginoon mangyayari sa iyo. Yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang gumawa, namatay at muling nabuhay si Jesus. Wala na pong iba. Wala na pong pwedeng gumawa sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Wala na pong pwedeng gumawa. Siya lamang. Kaya siya lamang ang ating pag-asa. Bakit? Siya po ay ang Panginoon. Ano po sinasabi dito sa Isaiah 44:6? Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang Panginoon na mahukbo. Akong simula at wakas ng lahat. Maliban sa akin, wala na ibang iba pang Diyos. Ang sabi, maliban. At pagbabasahin niyo po ang Book of Isaiah, makikita niyo po, dito po pinofresay yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakita pa lang sa lumang tipan, sabi dito, ang Panginoon, hari at tagapagligtas. Bakit? Di ba, nung madalas tayo manood ng mga Passion of Christ, di ba, nakalagay doon sa ulunan, ang sabi, ang hari ng mga Hudyo. Kaya noon pa lang, meron ng Jesus na plano ng Panginoon ng Diyos Ama upang maglagtas sa atin. Upang yung pag-asa na inaasahan ng mga Israelita ay mangyari at ng sangkatauhan. Ang ating Panginoon. Ang sabi pa nga, siya ang simula at ang wakas. Siya yung the Alpha and Omega. Siya ang simula at hanggang katapusan. Siya yun. At wala nang iba. At wala nang iba pang Diyos na pwedeng pumalit dito bilang siya yung maging pag-asa natin. Hindi lamang po sinabi ito sa lumang tipan, kundi sinabi rin po ito sa bagong tipan. Ang sabi po sa Bahayag 1:17-18, nang makita ko siya, napahandusay ko na parang patay sa aking paanan. Ito po si Juan. Siya po yung kasi ang nagano ng pahayag. Ipinatong niya agad
ang kanang kamay niya sa akin, sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, ngunit masdan mo, buhay ako. At hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng kapangyarihan, ng kamatayan, at ang mundo ng makapatay. Ibig sabihin, si Jesus ay nagpatunay na muling nabuhay, namatay at muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Buhay na siya magpakailanman. Kaya po hindi po totoo yung kasinungalingan ng mundo na every Friday patay siya. Di po ba? Yung tradisyon pa, naranasan ko po yan eh. Pag, sabi ng lola ko, pag Friday, huwag kang maliligo. Bakit? Patay si Kristo. Every Friday na lang ng April, mamamatay, o March. Eh sabi dito, hindi na muling mamamatay. Ibig sabihin, kung si Jesus ay meron kang Diyos na buhay sa buhay mo, hindi dapat namamatay yan. Yung pag-asa na meron ka, hindi dapat namamatay yan. Minsan malulungkot tayo, minsan magkakaroon tayong alalahanin, pero nagagapi ng buhay na pag-asa dahil buhay ang Diyos sa iyo, si Jesus. Yung mga alalahanin mo, yung problema mo, mawawala yan dahil yung pag-asa mo, buhay sa buhay mo. Amen? Tingnan mo katabi mo. Nakasimangot pa rin? Dapat buhay na buhay. Kasi buhay ang ating pag-asa. At sabi nga sa pahayag, hindi na muling mamamatay. Ako ang simula at ang wakas. At lahat ng kapangyarihan nasa Kanya na. Kaya yung takot na meron ka ngayon, anumang alalahanin na meron ka ngayon, dahil buhay ang pag-asa mo, dahil buhay ang Diyos sa iyong buhay, tanong lang, talagang mambuhay si Jesus sa buhay mo? Di ba? Kasi yun ang nagiging problema ng mga Kristiyano. Buhay si Kristo sa aking buhay. Pero laging nakasimangot, laging puno ng problema. Hindi makitang buhay talaga ang ating Panginoon. Yung pag-asa ay buhay. Sabi ko po sa inyo, lahat po tayo magkakaproblema. Sino po dito ang walang problema? Lahat tayo meron, di ba? Pag-gising mo pa lang tuwing umaga, problema na. Ito mo, pagpunta natin dito, inaantok ako, ang hirap, problema na yun eh. At pag tumingin ka pa sa salamin, ako po, napakalaking problema. Di ba? Bagong gising ka, makikita mo yung mukha mo. Oh. Pero dahil may buhay kang pag-asa sa buhay mo, si Jesus, anuman ang nangyayari sa buhay mo, may pag-asa kang buhay dahil si Jesus ay hindi na muling mamamatay, mananatiling buhay magpakailanman. Amen? Yun ang ating panghawakan na pag-asa. Na ang pag-asa natin kay Kristo at muli siyang nabuhay dahil si Jesus ay ang Diyos. Wala nang iba. Yung Trinity nandyan. Ang Ama at ang Anak, si Jesus, at ang Banal na Espiritu. Kaya napatunayan po yan sa Lumang Tipan hanggang Bagong Tipan. Ang pagiging Diyos niya. At si Jesus lamang ang ating pag-asa dahil siya ang Diyos, ang Ama ay iisa. Iisa lang sila. Ano po sabi sa 1:10:28-30? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ito ang Panginoon. At kailanman hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila muli sa aking kamay. Sapagkat walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya anumang kapangyarihan ang ating Diyos Ama, ganun din ang ating Jesus, ang Panginoong Jesus. At ang pinakamaganda dito, yung pag-asa na meron ka, nagpapakita na nasa kamay ka ng Panginoon. At walang sino man na makakaagaw sa iyo. Yun ang pangako ng pag-asa sa atin. Na anuman na nangyayari, yung mga kaaway natin, hindi pwede tayong kunin na lang bigla, snatch, kundi nasa pangangalaga tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin na kahit ang mga mundo nagkakagulo, pero ang mga taong sumasampalataya at ang buhay na pag-asa kay Jesus, nakita nyo may kagalakan. Di ba? Sino dito ang mga kapitbahay nyo, mga alulungkot? O naku, magugunaw na yata ang mundo. Naku, lahat na yata mangyayari. Pero ikay, payapang-payapa ka. Bakit? Kasi nasa kamay ka ng Panginoon. Nasa pag-aalaga ka ng Panginoon. Nasa pag-iingat ka ng Panginoon. Dahil yung pag-asa na meron ka, yon na nagtutulak sa ating Panginoon na tayo alagaan. Di po ba? Kahit nga mahal na nga ang gasolina ngayon eh. Kahit mahal na ang mga bilihin, pero kahit kailan hindi tayo ginutom ng Panginoon.
Amen? Tingnan nyo lang ang ating kakainin mamaya. Di ba? Ang dami. Yun ay pagpapatunay yung pag-asa na meron tayo. Dahil sinabi ng Panginoon, nasa kamay ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. At di lamang iisa ang Diyos Ama, si Jesus ang Diyos Ama, kundi napatawad din ang ating mga kasalanan. Yun ang magandang pag-asa na meron tayo. Dahil sa Kanya, napatawad ang ating mga kasalanan. Si Jesus ang tanging pag-asa dahil siya ang naging daan para tayo mapatawad. Wala na pong iba. Na hindi po pwede ang person. Kasi nga dito sa mundo, ang daming Diyos eh. Diba? Tayo po ay ako minsan, nagpunta pa kami ng bayan ng Huwebes Santo. Ang dami po namin na dadaanan ng mga nagpipinitensya. Alam niyo po yung pinitensya? Ang dami. May nagsalita pa nga, si Pilato. Mga inaano pa sila ng mga na mga bagay na akala nila sa ginagawa nilang yun, napatawad yung kasalanan nila. Minsan po, may kilala po ako yan, yung naghahagupit, yung may kawayan, nagdudugo yung likod. Sabi ko, minsan nga naku, sakit talaga no, ang init-init ng araw. Pagkatapos po nilang gawin yan, nagiinom sila. Sabi niya, pinatawad naman yung kasalanan ko, pwede ako gumawa ulit ng kasalanan. Gagawin ko na lang sa susunod ulit. Hindi po. Ang pwede lang magpatawad sa atin ang ating Panginoon Kristo. Ano sabi sa Marcos 2:3-5? May mga taong dumating kasama ang isang paralitiko. Ito yung paralitiko na ipagagamot sa ating Panginoon. Sabi dito, buhat-buhat ang 4 na lalaki, dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binaklas nila ang bahagi ng bubong sa tapat ni Jesus at saka binaba ang paralitikong nasa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na iyong mga kasalanan." Dito pa lamang, nasa mundo pa lamang siya, hindi pa siya namamatay, Jesus claimed to forgive our sin. Minsan, kiniklaim na niya na kaya kong magpatawad ng kasalanan. Kasi nga, iisa sila ng Diyos Ama. Kung ang Diyos Ama nagpapatawad, ganun din siya. Kaya hindi po natin, may napanood po kami na, sad to sorry lang, hindi naman ako against sa dati nating religion. May pinupuntahan silang tao upang doon sila humihingi ng tawad. Hindi sila dumidirekta sa Diyos. Alam niyo na yung sinasabi ko. Di ba? Pero hindi na kailangan na tayo may mamagitan pa. Kundi dumirekto tayo sa Panginoon na siyang tunay na nagpapatawad ng kasalanan. At ito ang tanging way lang, si Jesus lang ang way upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Wala na pong iba, wala ka nang gagawin pa. Wala ka na kailangan i-recite mo na 10 beses ang ganito at 50 beses ang ganito. Okay, saka pinatawad na yung kasalanan. Wala ka nang dapat gawin. Kundi ang pagsisisi mo lang at paglapit mo lang sa Panginoon. Ang tanging daan lang upang mapatawad ang ating kasalanan. Ano po sabi sa Marcos 2:10-12? Ngayon napatunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi." Tumayo ang paralitiko, agad na binuhat ng kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat, na mangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sabi nila, "Ngayon lang kami nakakita ng ganito." Alam niyo po, hindi naman kailangan magkasakit tayo para po tayo ay patawarin sa ating kasalanan. Hindi niyo napapansin pag tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon, ano nangyari sa buhay natin? Kung hindi naman physical health tayo gumaling, yung spiritual health gumagaling. Di po ba? Yung kasalanan, unting-unting lumiliit. Hindi ko sinasabi magiging perfecto ka. Kundi pinapakita lang, pag tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, lalo tayo nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Lalo tayo nakakagawa ng mabuti. Lalo tayo nagiging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. At yun ang nais ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad, si Jesus lamang, at wala nang iba. Wala nang iba. Kaya nga si David naging malapit sa puso ng Panginoon. Bakit? Sa tuwing siya'y nagkakasala, yung pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, yung kanyang asawa ni Bathsheba, anong sabi niya? "Panginoon, sa inyo ako nagkasala." Ang agad na iniisip niya ang lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad. Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay sa kanya ng kapayapaan, kagalakan at kapatawaran ng kasalanan. Kaya nung si David ay humingi ng tawad,
sa Diyos, ano nangyari? Nagkaroon siya ng kapayapaan at natuto siya dun sa kanyang kasalanan. Lalo siya napalapit sa Panginoon. At ito ang nagbibigay sa atin na tunay na tayo umasa sa ating Panginoon, ang ating pag-asa. At ang pag-asang ito pa, may nagpatunay at may katunayan. Halimbawa na lang, may isang tao, sabihin natin si David. Sabi niya, ay, nakita ko si David na doon sa may palengke. Ay, wala si David, nasa ibang bansa yan eh. Hindi, nakita ko si David, nasa Pilipinas na. Hindi, nakita ko nga eh. Ibig sabihin, may nagpatunay na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay may katunayan. Katunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano sabi sa Roma 1:3-4? Tungkol sa kanyang anak na muli sa binhi ni David ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu na kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Sa Roma, nagsulat si Apostol Paul. Ibig sabihin, pinatunayan. Kasi nga sa Book of Isaiah, sinabi doon, ang tagapagligtas ng Hudyo o na Israelita ay manggagaling sa binhi ni David. Excuse. Kaya po, doon yung makikita na maraming they claim to be na sila si Jesus. Mangyayari po yan. Pero tignan niyo po yung background. Galing ka ba sa binhi ni David? Kung hindi po galing, ibig sabihin, hindi ikaw yung Jesus. Kasi ang mangyayari, si Jesus manggagaling sa binhi. Sa tingin niyo, bakit sinasabi dito pa yung galing sa binhi ni David? Di ba? Gagaling sa ng mga Hudyo. Kasi marami po kasi ang lalabas sa huling panahon, sa huling pagdating ng ating mga bulaang propeta, na kailangan si Jesus ay manggagaling dito, ganyan, ang daming mga magpapakita. Kaya sinasabi po sa Bible, para hindi po tayo malinlang, ang si Jesus lamang ay manggagaling lamang sa binhi ni David. At ito po ay sabi dito, ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu na kabanalan at muling nabuhay. Muling nabuhay. Ibig sabihin, namatay siya physically, kasi walang pagkabuhay pag nawalan namatay, kamatayan eh. At muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, si Jesus lamang ang makagagawa niyo at may nagpatunay. Sabi nga sa Roma, sabi dito, na ito si Jesucristo na Panginoon natin. Siya lamang po ang isang tao na muling nabuhay dito sa mundong ito. Na namatay at muling nabuhay. Si Lazaro naman kaya nabuhay dahil sa ating Panginoon Kristo. Baka sabihin, Pastor, ba't si Lazaro, di ba, muling nabuhay yan? May namagitan para sila yung mabuhay. Si Jesucristo ba, may namagitan para muling nabuhay? May nag-pray ba sa Kanya? May nanalangin ba na, bumangon ka? Wala. Kasi pinopisay pa na Book of Isaiah na siya ay muling mabubuhay in third day. Mabigat pa rito, may araw pa. Di ba? Ay muling mabubuhay, mga 10 araw. Hindi. May bilang pa 3 araw para specifically, pag nangyari yun, totoo ang sinasabi na ang pag-asa ay na kay Kristo dahil muli siyang nabuhay in the third day. Kaya may katunayan po. Ang kamatayan ay katunayan na anak ng Diyos ay muling nabuhay. Ito po'y pinatunayan ng pagka-Diyos, authority ni Jesus. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay pinakita yung authority niya na lalo siya na siya ay anak ng Diyos. Tanong ko kayo, bakit kayo Christian? Bisa na itanong nyo ba yun? Bakit nga ba ako Kristiyano? Bakit kaya ako sumusunod sa Kanya? Bakit ako naniniwala kay Jesus? Bisa na itanong nyo ba, may nagtanong mo sa inyo noon, bakit ka Kristiyano? Bakit sumusunod ka sa Panginoon? Bakit naniniwala ka kay Jesus? Alam mo ba, isa lang ang pwede natin isagot yan. Dahil muli siyang nabuhay. Amen? Dahil na muli siyang nabuhay, pinatunayan na siya'y anak ng Diyos, siya'y Diyos, may kapangyarihan na pwedeng gumawa ng mga himalang bagay dito sa mundong ito at kayang sagipin ka sa kaligtasan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun ang Kristiyano. Kaya pag ikay Kristiyano, may pag-asa ka dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung pagiging Kristiyano, kaya ka sumusunod dahil meron kang buhay na walang hanggan. Kahit naniniwala ka kay Jesus dahil si Jesus lamang ang muling nabuhay at nagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. Kaya tayo naniniwala kay Jesus. Wala na dapat tayong paniwalaan pang iba kung sino-sino,
kundi si Jesus lamang. Maging sa akin din, huwag po kayo maniwala. Ang pag-asa ko kay Pastor, mabigat ito, mawawala rin ako, nag-fail din ako. Kaya po tayo, fix your eyes on Jesus, the foundation of our faith. Siya yung ating pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa. At ang muling pagkabuhay ang pinakamahalagang aral. Ito po yung gospel na kung saan ito yung pinaka-core ng gospel o mabuting balita. Ang sabi sa unang Corinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Alam niyo po, ibinigay po ng ni Paul, kasi siya sumulat ng Korinto, yung pinakamahalagang mabuting balita, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Yung kamatayan na sakripisyo ni Jesus ay lalo na patunayan muli siyang nabuhay. Nung namatay si Kristo, wala na kundi siya nabuhay. Nabuhay siya. Kaya nga yung sabi nga ng mga Bible scholar, nung namatay si Kristo, nagpalakpakan ng mga dyablo. Yung mga, nawala ng muling nabuhay. On the third day. Kaya nung panahon nila, yung pinasisinungalingan ng iba. Hindi na muling nabuhay, walang nakakita. Yun ang inaano nila, claim nila para alin? Patunayan na walang halaga yung ginawa ng ating pananampalataya, lalo ng mga apostol noon, na pagsunod nila sa ating Panginoon. Yung paniniwala nila kay Jesus, yung kanilang sabi nila si Jesus ang Panginoon, muling nabuhay. Lalo po na patunayan, yung sinasabi sa Book of Isaiah, yung prophesying sa Book of Isaiah. Di ba nga sa Isaiah 53:5, by His wounds we are healed. Napatunayan po yun. Bakit? Sinabi po kasi sa lahat ng hagupit, 39 slashes, lahat ng mga karamdaman ng tao ay magagamot. Kasi lahat po ng natin, yung ating mga sakit, napapadoob lang po yan sa 39 classification ng sakit. Alam niyo po ba, 39 slashes lang po ginawa ng ating Panginoon sa likod. Coincidence? Hindi po. Para patunayan, yung nangyayari sa ating buhay, yung nangyari doon sa cross at muling niyang pagkabuhay, ay pag-asa sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Lahat po na nangyari doon sa cross, hanggang sa muling pagkabuhay, ipinakita po doon yung kapangyarihan at pag-asa mula kay Kristo. At sinabi rin po sa Book of Isaiah, magsasuffer ang servant o lingkod, si Jesus. Nag-suffer po siya. At pinakita rin doon na matay si Jesus kasi nilibing nga eh. Sabi ko nga po kanina, kung hindi inilibing, walang pagkabuhay, ipinakita lang po may inilibing. In the third day, merong muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano yung sinasabi doon sa Book of Isaiah, nangyari sa bagong tipan, ibig sabihin, totoo yung pag-asang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At pinakita na lamang yon na yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, tinalo natin ang kasalanan. Tinalo ng kasalanan ng muling pagkabuhay upang sa ganon, lahat ng propesiya patungkol sa ating Panginoon Jesucristo ay totoo. Kaya yung pag-asa na meron ka, totoo po yun. Lalong-lalo na yung kasalanan na napatawad ka sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, totoo po yun. Kaya po natin pagduduhan pag tayo nagkakasala, kasala na naman ako, ayoko na lumapit sa Panginoon. Pinatawad na nga yan, kaya kahit yung future sin mo, pinatawad na ng Panginoon. Pero iba pa rin yung ulit-ulit yung kasalanan mo, iba naman yon. Pero yung kasalanan mo na hiningi mo ng tawad, hindi mo na dapat ginagawa. Ang katunayan kasi, yung pag-asa na yan, nagko-contribute yon sa biyaya ng Panginoon at ang pag-asa yan maglalayo sa iyo upang talikuran yung dati mong ginagawa. Intindihan po natin yung biyaya na yan. Kasi nga dati hindi mo kayang gawin yan. Yung may sabi pa tayo, gusto kong bumait pero hindi ko naman magawa. Diba ganyan tayo minsan? Gusto ko sanang talikuran na ito yung bisyo ko. Gusto ko na talikuran yung masama akong pag-uugaling ito, hindi ko magawa. Pero nung ikay pumasok dun sa covenant, nung pumasok ka dun sa pag-asa na meron ka kay Jesus, nagawa mo na, di ba?
dahil napatawad ng Panginoon ng kasalanan mo. At alam mo, yung pag-asang iyan ay nangyayari sa ating Panginoong Kristo. At yung pag-asa ay pinatunayan. Bakit? Sa katunayan sa muling pagkabuhay dahil may mga saksi. At ulan sinabi ko kanina, kung si David ay nasa ibang bansa at may nakakita na si David ay nasa Pilipinas, maniniwala ka na kasi may nakakita. Tama po ba? Ay mabigat dito, hindi lamang isa ang nagpatunay na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi muling nabuhay si Jesus nung panahon nila. Hindi, bakit? May mga saksi, may nagpatunay, hindi lang isa ito. Basahin po natin sa unang Korinto 15:5-8. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Si Cephas po ito si Peter. Pagkatapos nagpakita siyang minsanan sa mahigit saan na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, mga naman iba'y namatay na. Ibig sabihin yung 500, nakakita si Jesus na muling nabuhay, yung iba namatay na, iba na buhay pa. Pagkatapos nagpakita siya kay Santiago. Sino po ba si Santiago? Hindi po ito yung alagad. Ito po yung kapatid ni Jesus. Yung kapatid po kasi ni Jesus, yung sinabubuhay, hindi po itong naniniwala kay Jesus. Hindi siya sumasampalataya na si Jesus ang Messiah o tagapagligtas. At pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Ano makikita natin dito? Marami nagpatunay na maraming nakasaksi o nakita nila na muling nabuhay si Jesus. Kapag gano'n na nangyari, maniniwala ka na. Di bali kung isa o dalawa, 500. At yung kapatid niya na si Santiago na hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa kanya, noong nagpakita sa kanya, ano po nangyari? Naging tagasunod niya. Kaya bilang Christian, kung naniniwala kayo, sino naniniwala talagang muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo? Yun ang lalong magpapatunay sa ating lahat na tayo dapat sumunod, na dapat tayong sumamba sa ating Panginoon Kristo, na dapat tayong sumampalataya sa Kanya. Kasi nga, sa muling pagkabuhay, babaguhin niya yung pag-iisip mo, babaguhin niya yung buhay mo, na alam mo yung pagkabuhay na ito, mayroon ka din buhay na wala hanggan na kasama ang Panginoon. Kaya nga, mo, si Santiago, kapatid niya na yun, ha? Pero na muling nabuhay, nakita niya, napatunayan niya, walang pwedeng gumawa nito kundi ang ating Panginoon Kristo. Dito nagbigay lalo na marami nakakita. And even Paul, siya yung sumulat ng Korinto eh. Ano po ba yung pagkakakita niya sa ating Panginoon? Di ba sa Damascus, sa Gawa 19? Di ba siya yung mamamatay Kristiyano kay Esteban? Hindi siya naniniwala. Pero nung siya humingi ng power of attorney o katunayan na pwede akong manghuli ng mga Kristiyano, pumunta siya sa Damascus. At doon niya na-encounter si Christ. Patay na si Christ doon na. Mga apostol na lang ang kumikilos doon. Pero na-encounter niya, sabi niya, Saul pa lang ang pangalan ni Pablo doon. Si Saul, sakit sa ulo ni Lord. Sabi niya, Saul, bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, even Paul, nasaksihan niya, narinig niya, sino ito? Si Jesus to. Sabi nga niya, kayo po ba yan, Panginoong Jesus? Ngayong Panginoon na. Dati kinakalaban na. Dahil sa nalaman niya na muling nabuhay, dahil nakausap niya, lalo niya napatunayan na si Jesus ay Panginoon. Amen? Si Paul na kumakalaban sa Diyos, si Paul na mamamatay Kristiyano, pero nung nasaksihan niya na muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo, dito niya napatunayan, ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. At sabi niya, dito na napatunayan na kahit sinong o kasangsama ka ng mapakasamang tao dito sa mundo, kaya kang baguhin ng Diyos. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, patunay yon na kaya kang baguhin ng Diyos. Si Pablo pa nga ay mamamatay Kristiyano eh. Ikaw hindi ka mamamatay Kristiyano. Ikaw na yung pinakamasama, sabi mo ng pinakamasama. Pero pag pinanindigan mo at pinanampalatayanan mo at naniwala ka na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay, ibig sabihin nun may pag-asa ka at ang pag-asang yun ay kaya kang baguhin ng Diyos. Katunayan ito si Pablo na kung saan na born again o nabago dahil sa dramatic conversion na nangyari sa kanya. Di po ba? Kakaiba yung conversion na nangyari, pagbabago ng buhay niya. Ano ba pinakikita dito sa atin ng Panginoon? Yung muli niyang pagkabuhay,
lalong pinatunayan na pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Kasi muling nabuhay ang Panginoon eh. At yung muling pagkabuhay ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa at tapang na sumunod. Lalong-lalo na po yung mga Kristiyano noon. Kung titignan natin, pag binasa niyo po ang Book of Acts. Di po ba? Nung namatay si Kristo, nawala po lahat ng mga apostol. Natakot lahat. Paano na kami? Anong gagawin natin? Nagiwahiwalay talaga sila. Nagkulong sila eh. Ayaw nila lumabas kasi nahunting nga sila eh. Pero nung nagpatunay yung katunayan na muli siyang nabuhay, nagpakita sila, di ba? Sa mga apostol, sa 500, nagkaroon sila ng tapang at pag-asa. Na yung kanilang ipinaglalaban, yung kanilang sinusunod, yung kanilang sinasampalatayanan ay tunay na mangyayari sa iyo dahil sa muling pagkabuhay. Doon lang napatunayan, Lord, muli ka nabuhay na saksihan at nagkaroon ka ng tapang ang lahat ng mga apostol. Kaya tayong lahat, kung napupuno tayo ng takot sa nangyayari sa buhay mo, sa desisyon mo, tignan mo lang ang cross at alalahanin mo na muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo upang yung tapang at pag-asa magkaroon ka. Kasi yung pag-asa na yun, pag tinanggal sa iyo, lalo yung pag-asa mula sa Diyos, ano nangyayari? Natatakot ka na, napupuno ng alalahanin, napupuno ng mga bagay na wala na. Give up na ako. Pero hindi. Pinatunayan ito ng mga apostol at pinatunayan din ito para sa ating lahat na kung tayo naniwala, kung di man tayo nakasaksi na talaga nabuhay ang ating Panginoon Kristo, marami na nagpatunay at tayo din lahat na kahit hindi tayo saksi nung panahon na yon, naniniwala tayo na nabuhay na muli ang ating Panginoon. Amen? Yun ang katunayan na tayo ay may pag-asa. Dahil sa pag-asa na yan, tinatalo natin anumang gawa ng kaaway. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay totoong nangyari na makapagbabago ng ating buhay. Ano sabi sa unang Korinto 15:17-20? At kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang silbi ang ating pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong kasalanan. Maliwanag po sinasabi ng salita ng Diyos. Kung di siya muling nabuhay, hindi tayo napatawad. Kaso na muling nabuhay. Ay sabi mo sa katabi mo, napatawad talaga ang kasalanan mo. Sabi mo, hindi natutulog yan, inaantok lang. Napatawad talaga. Kaya wag po tayong magduda. Pag tayo humingi ng tawad, umarap sa ating Panginoon, i-claim mo, napatawad ang iyong kasalanan. At hindi pa kayo, sabi dito, at nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na hindi rin naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na lamang ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoon Kristo, tayo ang kawawa. Pinakakawawa, pinakaaba. Kaso nabuhay. Ibig sabihin, ang lahat ng mga Kristiyano, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon ay blessed, pinagpala, pinakamayaman. Hindi tayo kawawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala kawawa. Kasi tayo nakatingin sa standard ng ating buhay. Mahirap lang ako eh. Wala akong ganitong wala akong pera sa bangko. Wala akong ganito. Kasi yan ang standard ng alin? Ng mundo, yung pagiging blessed. Yung standard ng mundo yan. Yung nawawala. Pero ang sinabi dito, ang mga Kristiyano pala, hindi pinakakawawa. Pinakapalad, mapalad pala. Sabi mo, mayaman ka pala. Sabi mo, i-claim. Ba't ayaw nyo i-claim? Minsan yan ang problema sa mga Kristiyano, no? Naniniwala at nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo at hindi na tayo ang pinakakawawa. Pero hanggang salita lang, hindi natin kayang gawing aksyon o gawin isa pamuhay. Minsan ganyan tayo. Naniniwala ka, muling nabuhay ang Panginoon. Yay, ang saya-saya. Pero pagdating na may problema na, wala na yung pag-asa. Tayo, minsan nasasabi pa, online, social media, ako ang pinakakawawa. Pero Kristiyano ka. Wala ang kabuhay-buhay. Ang buhay ko ngayon. Ang dami ko nga utang eh. Sapat nga ako ang pera ko ngayon, kulang pa. Baka hindi pa ako makauwi ng bahay ko dahil kulang sa pamasahe. Ang taas pa ng gasolina. Kawawang-kawawa ako. Ganyan tayo, nagsa-self-pity tayo. Pero ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala, you claim na ating Panginoon Kristo ay muling nabuhay, and sabihin, hindi ikaw ang pinakakawawa, kundi ikaw ang pinaka-blessed na tao dito sa mundong ito. Amen?
Huwag tayo maniwala sa kasinungalingan ng kaaway na ang pagiging blessed o pagiging tagumpay ng isang tao dito sa meron ka sa mundong ito. Ang tagumpay ng isang tao o mananampalataya ay meron Diyos na buhay na pag-asa sa iyong buhay na muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Di ba? Eh, masayang nakakalungkot eh. Maraming Kristiyano, pag tinignan mo, parang patay eh. O bakit? Ang dami ko kasing problema eh. Kanang matatapos, pagod na pagod ako sa trabaho. Walang kapag-asa. Eh kung muling nabuhay ang ating Panginoong, buhay yan, hindi patay. Kaya dapat buhay yan sa ating mga buhay. Amen? At sabi pa nga sa 20, ngunit sa katunayan, si Kristo ngay muling binuhay sa kauna-unahang binuhay bilang katibayan. Kauna-unahan siya lang. Bilang katibayan na mayroong muling pagkabuhay ang mga patay. Meron po muling pagkabuhay. Alam niyo po, hindi po ito ang ating lugar. Lahat ng mananampalataya, hindi po ang ating lugar itong mundong ito. Sabi ko nga po sa Book of Isaiah, sinasabi rin, ang mundong ito ay pasira. Huwag na po kayong umasa na ang mundo ay mapapabuti. Kasi nga po, hindi ito lugar ng mga mananampalataya. Ang lugar natin ay ang kasama ang Panginoon, ang langit. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon na muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nga kanina ni Mami Gay, kung ang hindi nabuhay ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya, walang silbi. Kaya itong ginagawa natin to, kung hindi nabuhay na muli, walang silbi, uwian na lang tayo. Eh kaso muling nabuhay, amen? Naniniwala tayo na muling nabuhay at meron kang buhay na walang hanggan na hindi kayang palitan ng anumang yaman dito sa mundong ito. Hindi ka ba magiging masaya? Hindi ba magiging buhay ang buhay mo kapag meron kang Jesus na tunay na muling nabuhay, buhay talaga ang pag-asa mo. Amen? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya nga sabi ko minsan ng message natin last, di ba? Ano mang issue sa buhay mo, ilapit mo sa Diyos. Kasi siya yung pag-asa mo. Huwag ka nang kung saan-saan lumalapit. Huwag ka nang saan-saan ka na yung gagawin mo yung kakayahan mo para masolve yung problema. Hindi. Ano mang issue sa buhay mo, ano mang problema sa buhay mo, na alam mong buhay ang pag-asa mo at ang pag-asa mo yung may kayang kakayahan, na gawin, masolve yung problema mo, kanino ka lalapit? Sa ating Panginoon. Dahil bakit? Yung kanya muling pagkabuhay, magkaroon ka lang ng buhay na wala hanggan eh. Solve na lahat ang problema mo eh. Kaya ang katunayan. Kasi number one problema ng tao, kaligtasan, ibinigay na sa iyo ng Diyos eh. Yung pag-asa na yan. Kasi nga sabi ko madalas, lahat tayo mawawala, mamamatay. Di ba lahat eh? Wala naman dito immortal eh. Yan ang unang binigay sa ating pag-asa. Di ba, sino dito ang may boldness ang pwede itaas ang kamay na nung ikay hindi mananampalataya, takot kang mamatay? Di ba? Ako lang ba? Mapalit kayo. Di kayo natatakot mamatay, ha? Noon yun. Di ba, totoo yan. Pero ngayon, hindi na kasi buhay yung pag-asa mo. Kaya sabi ko nga, maraming nagsasabi, naku, paano yan? Yung Iran, kaalyado natin ng Amerika, baka bombahin tayo. May nagbalitang ganyan, marami natakot. Marami nang pumunta ng ibang bansa. Mababigat ang pupunta ng ibang bansa, kaalyado rin ng mga Amerika. Patay na naman. Di ba? Paano yan? Pero sabi ng Panginoon sa awit, anuman digmaan, kaya kong patigilin. Anumang mga sibat o panangga nila, kaya kong baliin. Ibig sabihin, ang pag-asa natin na kay Kristo. Ang pag-asa natin ay buhay dahil sa muli niyang pagkabuhay. Amen? Kaya sasabihin mo sa katabi mo, nabuhay muli ang ating Panginoon. Jesus is risen. Sabihin mo, nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Kaya huwag kang mukhang magpatay-patayan. Ano? Kasi nakakalungkot. And dito sa na to, hindi po lang natin inaalala yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kasi lagi natin yan, every Sunday, Lenten season, mahal na araw. Hanggang doon na lang ba ganito? Ang lagi pong sinasabi sa atin ng Panginoon, bilang mananampalataya, buhay ako araw-araw. Buhay ako. At ang pag-asa dapat yan, buhay din sa iyo araw-araw. Muli ko sasabihin sa inyo, sa Bible po, sinabi ng Panginoon, 365 times, huwag kang matakot. Ibig sabihin na araw-araw, hindi ka dapat natatakot.
Bakit? Buhay ang Diyos sa iyo araw-araw. Amen? Dahil muling nabuhay ang Panginoon at hindi na muling mamamatay. Amen? Kaya ngayon ang dapat sineselebrate natin yung victory. Victory laban sa kamatayan, victory sa anumang ginagawa ng kaaway, takot, alalahanin, depression, anumang bagay na yan na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, hindi pwede. Bakit? Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, lalong pinatunayan na ang pag-asa ng mga naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya, ay hindi, nawawalan saysay. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi kawawa ang mga Kristiyano, kundi pinagpala dahil muling nabuhay ang ating Panginoon. Amen? Malakas natin palakpakan ng Panginoon dahil sa muli niyang pagkabuhay. Tayo pong lahat ay manalangin. As everybody bow your head. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong salita. Sapagkat lalo ito nagpapatunay na kayo'y talagang muling nabuhay, Panginoon. Dahil maraming kasinungalingan ng kaaway, lalo na pag kami nakakaranas ng mga difficulties, kami nakakaranas na matakot, na kami nakakaranas na mag-alala. Minsan nasasabi namin, nabuhay talaga ba ang ating Panginoon Kristo? Pero Lord, pinatunayan ng iyong salita at marami naging saksi. Mga lalo na yung mga hindi mananampalataya, nagpakita ka upang patunayan na kayo muling nabuhay. Hindi lamang sa mga sumasampalataya sa inyo, maging sa mga kumakalaban sa inyo, sa mga hindi kumikilala sa inyo, nagpakita kayo upang ipakita yung message na muling pagkabuhay na tunay na meron kaming buhay na walang hanggan. Lord, salamat po, Panginoon, sa nangyaring yan 2,000 years ago. Pero ang epekto nito, Panginoon, ay walang hanggan. Ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Sapagkat ang ginawa mo dun sa cross ay tunay na nagpahayag ng pagiging Diyos nyo. Nakaisa nyo ang Panginoon, ang Diyos Ama. Naiisa kayo ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama at si Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat sa panahon po ngayon, yung pag-asa pilit tinatanggal, maging sa mga mananampalataya. Pero Lord, kung tuwing kami titingin sa cross, yung nangyari doon sa cross, at yung muli mong pagkabuhay, pagpapatunay po yun, Panginoon, na anumang ginagawa namin pagtitiis upang masunod namin kayo. Yung aming pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo ay hindi mawawala ng halaga. Yung aming ginagawang paglilingkod, Panginoon, lalo-lalo na po sa pagsunod namin sa inyo. Kahit anuman ang sabihin ng iba, pinagtatawa na kami, kinukutsa kami, Panginoon. Lord, alam namin na ang ginagawa namang ito dahil naniniwala kami na muli kayong nabuhay. At ang muling pagkabuhay na yan, ang lalong nagbigay sa amin upang patuloy kami mabago, hanggang maging ganap na katulad niyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat sa katunayan na muli kang nabuhay. Ang buhay na pag-asa, kayo po yung Panginoong Jesucristo na tumalo sa kasalanan at kaparusahan ng sangkatauhan. At ang pag-asang yan ay nasa iyo, Panginoon, dahil muli kang nabuhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at sa pagkakataon.